Ano? Ano nangyari? At palpak na naman ang misyon mo sa araw na to. Nanggagalaiti sa galit si Pablo dahil umuwing walang pera at hindi rin nabawi ang mga droga na ibebenta sana sa katransaksyon nila. Isa-isa niyang tinitigan ang mga tauhan. Tiyak na siya na naman ang mapuputukan ng big boss nila. Hindi naman namin gustong mabulilyaso ang misyon ngayon. Maniwala ka, Pablo. Ginawa namin ang lahat para mabawi ang droga. Pero biglang dumating ang mga pulis. Kaya napagkasunduan naming sumibat na lang. Kaysa mamatay kami doon. Huwag ka na magalit, Pablo. Ngayon lang naman kami pumalpak ulit eh. Titignan niyo pa ba mga palpak na nagawa namin kaysa sa mga matagumpay na nagawa namin ng napakaraming beses? Aba, sobrang dami ng pulis na dumating eh. Kung nakipagsapalaran kami, baka bangkay na kami ngayon. Alam niyong hindi pwede kay Big Boss sa mga ganyan dahilan. Kung hindi ko kayo pagtatakpan, baka matagal na kayong inuuod sa ilalim ng lupa. Hindi maiwasan na makaramdam si Diday ng galit. Naikuyom niya ang mga kamao, pero pinigilan niya ang sarili na manakit. Kung siya lang ang tatanungin, matagal niya nang gustong kumalas sa grupo na kinabibilangan niya. Wala siyang choice kundi manatili dahil malaking grupo ng sindikato ang napasukan niya. Gusto niya nang magbagong buhay. Sawa na siya sa iligal na ginagawa. Walang habas na pagpatay at pakikipaglaban sa mga taong tuso at halang ang bituka. Sige na, sumibat na muna kayo. Ako na ang bahalang makipag-usap kay Big Boss. Ipagdasal niyo na lang na huwag kayong tanggalin sa grupo. Hindi ko na alam kung paano pa kayong ipagtatanggol at pagtatakpan. Sa loob-loob ni Diday, yun na nga ang matagal na niyang dinarasal at hinihintay. Gusto niya nang maalis sa grupo. Balak niya kapag nangyari yun ay magpapakalayo-layo na siya sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Marami naman siyang naipong pera. Doon siya magtatayo ng maliit na bahay. Magtatanim na lang ng mga gulay at mag-aalaga ng mga hayop katulad ng manok at bibe para ibenta niya at may makain siya. Simpleng buhay na lang ang gusto niya. Kung makakapag-asawa man siya, ay plano rin niyang bumuo ng pamilya. Pero iniisip niya kung may lalaki bang tatanggap sa kanya, lalo na kapag nalaman ang madilim na nakaraan niya. Magkakasabay na tumalikod sina Diday at Jeffrey kasama ang iba pang mga tauhan. Napansin naman ni Jeffrey na tila malalim ang iniisip ng babaeng katabi. Hindi naman siguro tayo aalisin sa grupo ni Big Boss. Huwag kang magpakakampante. Hindi natin alam ang likaw ng utak at bituka ng boss natin. Nasaksihan mo naman kung paano niya pinatay ang ibang kasama natin dati. Pambihira. Pahamak din kasi nagtimbre sa mga pulis tungkol sa transaksyon natin eh. Yun na eh. Malapit nang matapos eh. Iaabot na lang ang pera sa atin pero nabulilyaso pa. Hindi ka ba nagtataka, ha Diday? Minsan naiisip ko na baka may traidor sa grupo natin eh. At sino naman ang maglalakas ng loob na mag-traidor sa samahan natin? Kapag nahuli at nalaman ni Big Boss yan, naku, katapusan na ng buhay nila. Hindi naman ako sure. Bigla ako lang naisip. Baka may asset na pala ng pulis na nakapasok dito sa atin. Kung makapasok man siya dito, edi sana matagal nang ni-raid tong baluarte natin. Sabagay, tama ka. Saan mo pala balak pumunta? Uuwi ka na ba? Mamaya ka na umuwi. Pag-shot muna tayo ng konti. Pagpagpag muna tayo para maalis ang malas. Libre mo ba? Oo na, sige na, sagot ko na. Total, ako naman na nagyaya eh. Nagpunta ang dalawa sa isang bar na madalas nilang pinupuntahan. Pagpasok nila ay agad silang inistima ng waiter. Binili nila ang VIP room para walang makarinig sa mga pinag-uusapan nila. Pagkatapos sabihin ng mga order ay lumabas na ang waiter. Hinubad naman ni Diday ang suot na itim na jacket na gawa sa leather. Inalis din niya ang bagay na nasa tiyan at dibdib. Bulletproof yun
at proteksyon niya kung sakaling matamaan siya ng bala. Full battle gear ah. Takot ka ring mamatay no? Lagi ka kasing may baong proteksyon eh. Ay, sino bang gustong mamatay? Kung ako nga lang ang masusunod, gusto ko nang magbagong buhay eh. Ikaw ni minsan ba hindi sumagi sa utak mo yun? Ngumisi ng nakakaloko si Jeffrey, sakay nubad ang jacket at ibinaba sa lamesa ang baril. Anong hindi? Madalas nga, napapanaginipan ko na eh. Pero wala naman akong magagawa kasi nasimulan ko ng ganitong gawain. Wala na rin naman akong dahilan para magbagong buhay ako eh. Wala na. Patay na ang asawa ko. Ayoko na rin namang mag-asawa ulit. Feeling ko, mapapahamak lang siya lalo na kapag nalaman niyang illegal ang ginagawa ko. Ikaw, napariwara lang ang buhay mo simula nang mamatay ang asawa mo sa malubhang sakit. Kumapit ka sa patalim kaya ka nasa grupo. Ako, lumaki ako sa kanila kaya hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi nila na wala na akong magulang. Kaya nga malabong alisin ka ni Big Boss. Sa lahat ng tauhan nun, ikaw ang pinakapaborito niya eh. Kung hilingin ko kaya sa kanya ang pagkalas at paglaya ko, pagbibigyan kaya niya ako? Nako, yan ang wag na wag mong gagawin. Baka yan pa maging mitya ng buhay mo. Parang di mo naman kilala si Big Boss. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang pumasok ang waiter, dala-dala ang mga order nila. Habang inilalapag ng waiter ang mga pagkain at inumin, ay panay ang sulyap nito sa baril na nakapatong sa lamesa. Napansin naman yun ni Diday, kaya sinenyasan niya ang lalaki na itago ang baril. Ngumiti si Jeffrey sa waiter at saka pasimpleng isinuksok sa bewang ang baril. Nang matapos sa ginagawa ang waiter, ay nagpaalam na itong aalis. Pangarap ko rin namang maranasan ng simple at masayang buhay, kagaya ng nakikita ko sa iba. Nasasabi mo lang yan ngayon, pero pag wala ka ng pera, baka bumalik ka rin sa ganitong gawain. Alam mo, pera ang pinaka-importanteng bagay sa lahat, Diday. Siguro nga, pero at least naranasan ko pa rin kahit saglit kung ano ang inaasam ko. Sa ngayon, isang tabi mo muna yan. Kailangan natin bumawi sa mga susunod na transaksyon na gagawin natin. Baka mapag-inita na tayo ni Big Boss kapag pumalpak na naman tayo ulit. Kinuha ni Diday ang isang bote ng alak, saka yung tinungga. Abala naman si Jeffrey sa pagbuklat sa songbook. Hilig talaga nito ang kumanta. Kahit binabalot ng matinding kalungkutan, ay hindi ipinapahalata ni Diday sa kasama. Inabala niya ang sarili sa mga nakahaing pagkain habang nakikinig sa pagkanta nito. Gabi na nang nakauwi si Diday sa apartment na tinutuluyan niya. Pagbukas niya ng pinto, ay agad niyang binunot ang baril sa bewang. Naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa loob ng apartment. Hinayaan niyang patay ang ilaw para mahuli niya kung sino man ang intruder. Dahan-dahang humakbang si Diday papasok sa loob ng bahay. Maya-maya ay may malaking palad na tumakip sa bibig niya. Nagpumiglas siya at siniko ng malakas ang taong nangahas sa kanya. Aray! Aray ko! Nabalian yata ako ng ribs ah! Pagkarinig ni Diday sa boses ng lalaki, ay dali-dali niyang pinindot ang switch ng ilaw. Kumalat ang liwanag sa buong sala at nakita niya roon si Manuel na nakaupo sa sofa habang sapu-sapu nito ang nasaktang tagiliran. Umikot ang mga mata ni Diday, saka naupo sa pang-isahang sopa sa harap nito. Buisit ka rin kasi, bakit ka ba nananakot? Nakasanayan mo na talagang pumasok dito sa apartment ko. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na kung gusto o kailangan mo akong kausapin, dyan mo ako sa labas hintayin. Mahirap nang may makakita sa'yo rito. Ang tagal mo naman kasing dumating eh. Nainip na ako maghintay dyan sa labas eh. Kumain ka na ba? Oo, nakialam na ako dyan sa ref mo. Feeling mo talaga bahay mo na tong apartment ko eh, no? Kapag may time ka, mag-grocery ka naman. Halos wala nang laman ng ref mo eh.
Demanding pa ang putya. O sige, bukas na bukas din mamimili ako. Nakakahiya naman kasi sa bisita ko. Kumusta pala kayo kanina? Tsak, naputokan na naman kayo ng big boss nyo. Dahil bulilyaso ang transaksyon kaya umuusok sa galit ang bumbunan ni Pablo. Hindi ko lang alam sa big boss namin. Siya nga pala, sa mga susunod na transaksyon namin, baka hindi ko muna itimbre sa'yo yon. Parang nakakahalata na ang mga kasama ko na may traidor sa grupo namin eh. Kailangan muna nating maglaylo. Walang problema sa akin. Ikaw lang naman din ang inaalala ko eh. Kailangan muna naming hindi ma-raid bawat transaksyon para sumaya naman ang boss namin. Mahirap nang mapag-initan. Bakit kasi hindi ka nalang tumiwalag sa sindikato na yan? Kung ganun lang kadali, sana dati ko nang ginawa. Kamatayan ng parusa sa sino mang titiwalag sa grupo. Hayaan mo at tutulungan kita makaalis dyan. Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi magtiis ka muna. Ano palang kailangan mo at narito ka? Wala naman. Kukumustahin lang kita. Baka ka ako nasaktan ka sa ginawa naming raid kanina eh. Nahuli niyo naman ba si Mr. Wong? Dead on the spot siya, pati ng ibang tauhan niya. May mga nakatakas nga lang. E di ayos kasi tagumpay ang ginawa niyong raid kanina. Yung pera, nasaan? As usual, pinagati-hatian na namin. Huwag ka mag-alala. Yung parte ko, ibibigay ko na lang sa'yo. Mabuti naman. Goods tayo lagi kapag ganyan ang ginawa mo. Ang mabuti pa umuwi ka na. Gusto ko nang magpahingi. Tumayo si Diday at saka pasimpleng sumilip sa bintana. Sinigurado niyang walang tao sa labas na makakakita kay Manuel. O sige, mauna na ako. Nang lumabas si Manuel, ay agad na inilak ni Diday ang pinto. Diretso siyang nahiga sa kama. Ramdam na ramdam niya ang sakit ng likod nang lumapat yun sa malambot na foam. Siya talaga ang traidor sa grupo nila. Hindi naman niya sinasadya ang pagkakakilala nila ni Manuel. Isang gabi na may nakatakda silang transaksyon, hindi niya alam kung paanong natimbrihan ng mga pulis ang buy-bust operation nila. Muntik na siyang mapatay ng isang kasama nito, pero laking gulat niya nang patakasin siya ni Manuel. Simula noon ay ang laki na ng pasasalamat at utang na loob niya sa lalaki. Minsan ay pinuntahan siya nito para kausapin, kaya naman pumayag siyang maging isang asset nito. Naisip niya na baka yun ang paraan para makaalis na rin siya sa sindikatong kinabibilangan. Sinabi niya kay Manuel ang tungkol doon. Gusto ng lalaki na tulungan siya, pero alam niya na hindi ganon kadali ang lahat. Bawat operasyon at transaksyon nila ay ititimbre niya kay Manuel paminsan-minsan. Triple lang ang pag-iingat niya dahil tiyak na papatayin siya kapag nalaman ang tungkol sa pagtatraidor na ginagawa niya. Isang gabi, may nakatakda silang operasyon at transaksyon. Hawak nila Jeffrey at Diday ang suitcase na may mga lamang droga. Pagpasok nila sa abandonadong building, ay naabutan nila na matyagang naghihintay si Mr. C at ang mga tauhan nito. Nang ipakita nila ang dalang epektos, ay binutas ni Mr. C ang isang plastik at tinikman yon. Tumangu-tangu pa ito na tila nasarapan sa lasa. Sinabi nito na goods daw ang produkto, kaya sininyasan ang mga tauhan na ilapag at ipakita ang perang pambayad nila. Agad namang tumalima ang mga tauhan. Nang masigurado ni Diday na totoo ang mga pera, ay nagpalitan na sila ng suitcase. Laking tuwa ng grupo dahil walang nangyaring aberya ng gabing yun. Pagdating nila sa hideout, ay masaya silang sinalubong ni Pablo. Kumikinang ang mga mata nito habang nakatitig sa hawak nilang suitcase. Mabuti naman at hindi na kayo pumalpak this time. Mababawasan ang init ng ulo ni Big Boss. Sabi ko naman sa'yo, Pablo uuwi kaming tagumpay ngayon. Ikaw lang kasi walang bilib sa amin Masyado mo kaming ini-small Hindi naman. Pero kung ganyan kayo ng ganyan, mas matutuwa si Big Boss sa inyo. Baka may pabonus pa kayo kung sakali.
I-check mo na lahat ng pera para makauwi na kami. Gusto ko na magpahinga. Masakit ang likod ko, ilang araw na. Bakit hindi ka muna mag-relax? Magpamasahe ka para mawala yung sakit ng likod mo. Pera ang kailangan ko. Tapalan mo ako sa likod, baka sakaling mawala tong nararamdaman ko. Napahagalpak ng tawa si Pablo pagkarinig sa biro na yon ng babae. Bukas na ang sahod nyo. Bumalik kayo rito ng 10:00 ng gabi. Kinabukasan, eksaktong 10:00 ng gabi ay dumating si Diday, pati na ang mga kasamahan niya para kumuha ng sahod. Pagpasok nila sa opisina ay naabutan nila si Pablo na nakaupo sa harap ng lamesa. Sa harap nito ay nakalapag ang maraming bungkus ng pera. Isa-isang inaabot sa kanila ang sahod nila. Kailan ba ulit ang susunod na trabaho namin? Tatawagan ko na lang kayo kung kailan. Wala pang sinasabi si Big Boss eh. Kung wala na tayong importanteng pag-uusapan, mauuna na akong sumibat. May lakad ka ba ngayon, Diday? Wala naman. Gusto ko lang muna magpahinga sa bahay. O sige, pwede na sumibat ang mga nakakuha na ng sahod. Nang tumalikod si Diday, kakaiba ang tinging ipinukol ni Pablo sa babae. Napansin naman yun ni Jeffrey, pero hindi niya na tinanong ang tungkol doon. Pagdating ni Diday sa apartment niya, ay inilagay niya sa taguan ang pera na sinahod niya. Marami na ang perang naipon niya. Ayos na sana yon para sa pagsisimula ng simple at maayos na buhay. Nang maisip na wala siyang chance na makaalis sa grupo, ay lumambong ang lungkot sa mukha niya. Nahiga na lang siya sa kama at kagaya ng dati ay nangarap na naman siya na nakatira na siya sa isang malayong probinsya. Patulog na sana si Diday ng mga oras na yon nang biglang idilat niya ang kanyang mga mata. Naramdaman niya na may pangahas na gustong manloob sa apartment niya. Mabilis siyang bumangon, saka inilagay ang pera sa isang bag. Pati ang mga baril niya ay ipinasok din niya sa loob ng bag. Malakas ang pakiramdam niya na hindi si Manuel ang bisita niya ng gabing yon. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at sinilip mula roon kung sino ang taong papasok sa pinto. Kahit madilim, ay nakita niya ang 2 bulto ng katawan ng lalaki. Matagumpay silang nakapasok sa sala. Dahan-dahang isinara ni Diday ang pinto ng kwarto at tahimik na nagtago sa likod ng pintuan. Maya-maya ay naramdaman ni Diday na bumubukas ang pinto ng kwarto. Eksaktong nakapasok ang isang lalaki at mabilis niya tong tinadyakan sa likod. Sumalya ang lalaki sa sahig. Agad namang kinasa ni Diday ang baril at pinaputukan ang lalaki ng 3 sunod-sunod. Palabas na sana si Diday pero muli siyang sinugod ng isa pang lalaki. Nagpambuno silang 2. Sino ba kayo? Tanong atraso ko sa inyo. Sumagot ang lalaki na napag-utusan lang sila na patayin siya dahil nalaman na siya ang hinahanap na traidor sa grupo nila. Nagulat man si Diday pero hindi siya nagpahalata. Anong traidor ang sinasabi mo? Nagkakamali kayo ng pinagbibintangan. Para makawala sa pagkakahawak ng lalaki, ay malakas na tinuhod ni Diday ang pribadong parte ng lalaki. Nasaktan yun ng sobra, kaya nabitiwan siya at hindi makagulapay sa paggulong sa sahig. Yun ang hinihintay na pagkakataon ni Diday. Agad niyang sinukbit ang 2 bag at nagmamadaling lumabas ng apartment. Hawak pa rin ang baril at matalas ang pakiramdam na panay ang lingon niya at baka may sumusunod pa sa kanya. Mabuti na lang at may dumaang taxi. Pumasok siya sa loob at nagpahatid sa terminal ng bus. Pagdating sa terminal ay hindi alam ni Diday kung saan siya sasakay. Gusto sana niya ay pumunta sa malayong lugar hanggang sa mapili niya ang nakasulat na Pangasinan sa harap ng salamin ng bus. Sakto naman pag-akyat niya sa loob ay kaunti na lang ang kulang at lalakad na. Habang nakaupo ay hindi mapakali si Diday. Panay ang sulyap niya sa labas ng bintana. Iniisip na baka nasundan siya ng gustong pumatay sa kanya. Nakahinga lang siya ng maluwag
nang umandar na ang bus. Hindi alam ni Diday kung gaano katagal na silang bumabiyahe. Mahimbing ang naging tulog niya. Nang magising siya ay kalat na ang liwanag sa labas. Napangiti si Diday nang maisip na sa wakas ay nakatakas na siya sa sindikatong kinabibilangan niya. Dalangin na lang niya ay wag na siyang masundan ng mga tauhan ng big boss nila. Nang mag-stop over ang bus sa isang karinderya, ay inanunsyo ng konduktor na pwede muna silang kumain at magbanyo muna ang kailangan magbanyo. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Sakto na nagugutom na siya, kaya naman umorder siya ng pagkain. Nang matapos kumain, ay nakigamit na rin si Diday ng banyo, saka bumalik sa loob ng bus. Nagpatuloy ang biyahe nila. Bago magtanghali, ay nakarating na sila sa Pangasinan. Pagbaba ni Diday, ay hindi niya alam kung saan pupunta. Gusto muna niyang magpahinga, saka na siya maghanap ng lugar kung saan pwedeng tumira ng pangmatagalan. Nang makakita siya ng isang hotel, ay nag-check-in muna siya. Pagpasok sa loob ng kwarto, agad siyang nahiga sa kama. Napagod siya sa haba ng biyahe. Nangalay ang buong katawan niya. 2 araw na natili si Diday sa hotel. Nang mawala ang pananakit ng katawan, ay nagtanong-tanong siya kung saan pwedeng pumunta. Yung pinakamalayong baryo sana sa Pangasinan ang gusto niya. May nakapagturo naman sa kanya ng mga lugar na pwede niyang puntahan. Pero gusto niya yung pinakadulong baryo na. Nagsimula na naman bumiyahe si Diday ng araw na yon. Bawat baryo na madadaanan nila ay tinatanong siya ng driver kung dun ba siya bababa. Kapag hindi niya gusto ang vibes ng lugar, ay pinapadiretso pa niya ng biyahe ang driver. Hanggang sa nakarating na sila sa pinakahuling baryo. Walang nagawa si Diday kundi doon na bumaba. Ayon sa driver, ay kailangan niya nang bumalik sa pinanggalingan. Nagbayad na ng ilang lilibuhin si Diday, saka siya naiwan sa gilid ng kalsada. Pinagmasdan niya ang lugar. Lubak-lubak ang kalsada. May mga halaman na halos natutuyo na ang mga dahon. Ganon din ang mga puno. May mga bahay naman siyang nakikita, at kapag naglakad pa siya, ay tanaw na niya ang mas maraming bahay sa loob. Nagtanong-tanong siya kung may pinapaupahan bang bahay o apartment sa lugar na yon. Itinuro naman sa kanya ng babaeng nakausap kung saan merong paupahan. Tinanong pa nito kung dayo ba siya sa lugar nila. Opo, may mga masasamang tao lang na humahabol sa akin, kaya ako napadpad dito. Natagpuan naman agad ni Diday ang apartment na itinuro sa kanya. Ayon sa may-ari na nakausap niya, ay hindi pa pwedeng tirahan ang apartment dahil may inaayos pa sa loob. Nag-offer ang may edad na babae na pansamantala ay dun muna makituloy sa bahay niya para lang may mapaglipasan siya ngayong gabi. Hindi naman nag-atubiling pumayag si Diday. Nagtaka pa siya pagpasok sa loob ng bahay ay nagsimula ng magsara ng pinto at bintana ang may edad na babae. Halata sa mukha nito ang pagiging balisa. 6:00 pa lang yon ng gabi, kaya't nagtataka siya kung bakit maagang nagsasara ang mga tao roon. Napansin din niya na gano'n ang ginagawa ng mga kapitbahay. Nagkibit balikat na lamang si Diday at hindi na nagtanong. Ayon naman sa babae, ay bukas ay matatapos na ang ginagawa sa apartment, kaya pwede na siya rong umupa. Nag-alok ang babae ng pagkain sa kanya. Tatanggi sana si Diday, pero wala na siyang nagawa nang hainan siya ng pagkain. Habang kumakain, ay nagkikwentuhan silang dalawa. Hindi niya sinabi rito na may humahabol sa kanya para hindi na rin ito matakot. Baka magbago pa ang isip at hindi na siya patuluyin sa apartment kung sakali. Kinabukasan, nagpunta si Diday sa bayan para bumili ng mga damit sa tutuluyang apartment. Halos mapuno ang truck sa dami ng binili niyang mga gamit. Halos malula din sa pagkamangha ang mga kapitbahay niya nang makita na ibinababa ang mga gamit papasok sa loob ng apartment niya.
Ipinalinis na rin ng may-ari ang loob ng apartment, kaya minamanduhan na lang niya ang mga lalaki kung saan ipipwesto ang bawat kagamitan. Mukhang magtatagal ang pananatili mo rito, iha. Halos kompleto na yata mga binili mong gamit sa bahay mo. Kung may ibinibenta nga pong lupa dito baka bilhin ko na rin. Mukhang maayos naman dito sa baryo nyo. Ano ho pala ang pangalan nyo? Mang Teryo na lang. O kaya Lolo Teryo ang itawag mo sa akin. Hindi pa naman ho kayo ganong katanda tingnan para tawaging lolo. Natawa ang matanda sa pambobola ni Diday sa kanya. Sa itsura mo, mukhang sa Maynila ka naggaling. Bakit ka pala napadpad dito sa lugar namin? Naghahanap po talaga ako ng malayong lugar. Gusto ko lang ho kasi ng simpleng buhay. Magulo po ang buhay sa Maynila. Nakakasawa rin po. Mas masarap talagang tumira dito sa probinsya. Kapag nagkakaedad na ang isang tao, mas pinipili na niya ang tahimik na buhay. Teka lang po, Mang Teryo. Mag-aasikaso lang po ako ng kakainin ng mga nagbubuhat ng mga gamit. Baka pagod at gutom na sila. Pumasok si Diday sa loob ng apartment at binuksan ang mga pagkain na nakabilao na pinaluto niya sa nadaanang karinderya kanina. Maya-maya ay tinawag na niya ang mga lalaki para kumain. Sumandok din siya ng pagkain sa paper plate at binigay kay Mang Teryo. Hapon na nang matapos si Diday sa ginagawang pag-assemble ng ibang mga gamit na binili niya. Mula sa pinto ay pinagmasdan niya ang kabuuan ng sala na puno ng mga kagamitan. Sunod naman ay sa kusina siya pumunta at ang pinakahuli ay ang kwarto niya. Masaya at kontento siyang nahiga sa bagong biling kama. Inuga-uga pa niya yon na animo ay parang bata na naglalaro. Malayo ka na sa dating buhay mo, Diday. Ito na ang simula ng pagbabagong buhay mo. Sana lang talaga hindi ako masundan dito nila Pablo. Hindi na malaya ni Diday na nakatulog siya. Halos nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang magising siya. Balikwas siyang bumangon at tinignan sa relo ang oras. Bigla ring kumalam ang tiyan niya. Iniisip niya kung may mabibilan ba ng pagkain sa labas. Inut-inut siyang tumayo at naghanap kung may malapit na karinderya. Dahil ubos na ang mga lutong ulam, kaya delata at bigas na lang ang binili niya. Bukas ay mamimili naman siya ng grocery para may stock siya sa kusina. 3 araw ang matuling lumipas. Naging maayos naman ang pananatili ni Diday sa baryo. Madalas siyang lumabas para makilala naman niya ang ibang mga kapitbahay. Gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan. Samantala, kulang na lang ay umusok ang magkabila ang tenga ni Pablo dahil nasabon siya ng big boss nila. Hindi lang yon, pinabugbog pa siya sa mga bodyguard nito. Galit na galit ang big boss nila dahil hanggang ngayon ay bigo silang mahanap at matagpuan kung saan nagpunta si Diday. Hawak ang ice pick na nakadikit sa pisngi nito ay kasabay naman ang paghit-hit ng sigarilyo. Buwisit talaga. Napakagaling magtago ng hayop na babae na yon. Kapag nakita ko siya, pipilipitin ko talaga ang leeg niya. Wala namang imik si Jeffrey, pati ang ibang kagrupo na naroroon sa opisina ni Pablo. Ilang araw na rin nilang hinahanap si Diday. Kumibo naman kayo dyan. Parang hangin lang ang kausap ko Hindi rin naman kasi namin alam kung saan nagtatago si Diday Malamang na nagpakalayo-layo na yon. Pinacheck ko na mga kontak ko sa mga airlines. Kaya alam kong hindi siya umalis ng bansa. Kung hindi sana siya nagtraidor kay Big Boss, hindi naman sana siya pagtatangka ang patayin Sigurado ba talaga na siya ang traidor sa grupo? Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala Baka napapagbintangan lang siya ng mga taong naiinggit sa kanya. May nakakita sa kanya. Nakausap ang pulis na madalas na mag-raid sa operasyon natin. Tingin mo ba, pwedeng magkamali ang mga asset ni Big Boss? Kaya kayo, kung gagawa kayo ng katarantaduan, isipin niyo muna ng ilang libong beses. Kung sawa na kayo mabuhay, pwede kayong gumawa ng kalokohan. Hindi na umimik pa si Jeffrey
Iniisip niya kung saang lugar pwede magtago si Diday. Gusto niya lang din malaman kung safe ba ito, pero kilala niya ang babae, kaya nakakasiguro siya na maayos ang lagay nito. Para hindi mainip si Diday, bumili siya ng mga paso, lupa, pataba at mga gamit sa paghahalaman. Nagtanim siya ng mga bulaklak at balak niyang ilagay sa harap ng bahay niya. Habang nagtatanim, masaya ang puso niya dahil nai-imagine na kagad niya ang magiging itsura ng bakuran niya kapag tumubo na ang mga bulaklak. Aba, mukhang ang saya-saya mo yata sa ginagawa mo, iha. Saglit na nilingon ni Diday ang matandang nagsalita sa likod niya. Sobrang saya po. Ngayon ko lang po kasi naghagawa ang bagay na to. Asawa't anak na lang pala ang kulang sa'yo kung ganon. Tatawa-tawa naman ang matanda sa biro na yon. Napangiti rin si Diday. Kung may mga available na binata dito sa lugar niyo, Mang Teryo, ipakilala niyo sa akin. Baka sakaling may mapusuan ako. Nako, kung binata lang ang hanap mo, napakarami sa lugar na ito. Magagandang lalaki rin kagaya ko. Kayo talaga, Mang Teryo. Puro kayo kalokohan. Totoo naman yun, iha. Kabataan ko. Ang gandang lalaki ko noon. Maraming babae nagkakadara pa sa akin. Saka pipili ko. Ayun, sa bungi ako napunta. Sabay na humalakhak ang dalawa. Nasaan na po pala ang asawa at mga anak niyo? Mga apo, kung meron. Biglang sumiryoso at nagbago ang aura ng matanda. Tumanaw siya sa malayo. Wala na sila. Ako na lang at isang apo ko ang natitira sa buhay. Nasaan po ang apo niyo? Nasa Maynila. Mas ginusto ko na doon na lang siya mamuhay kaysa dito sa probinsya. Dinadalaw naman po ba niya kayo? Isang beses sa isang taon, umuuwi at bumibisita siya rito. Mabuti naman po kung ganun. Eh ikaw, Diday, alam ba ng magulang mo o pamilya mo na nandito ka? Ulila na po ako. Ibang pamilya na po ang namulatan at kinalakihan ko. Sila nga po ang dahilan kung ba't ako napunta rito eh. Sabihin na lang natin na iwas na lang ako sa gulo. Alam mo, iha, kahit na anong sigalot at hindi ng away nyo ng pamilya nyo, sa huli, pamilya mo pa rin sila. Matuto tayo magpatawad at ibaba ang pride. Aba, ang pride ay sa ketchup lang yan. Kung ganun nga lang ho kadali. Sa ngayon po, mas ine-enjoy ko muna ang bagong buhay ko rito. Masarap din pala na mapag-isa, yung malayo sa kanila. Dalangin ko na sana ay maayos mo ang gulo sa pamilya mo. Pilit na lang nangumiti si Diday sa sinabi ng matanda. Sa isip-isip niya ay mahirap sabihin dito ang tunay na sitwasyon niya. Baka lang lalo nitong hindi maintindihan kung anong panganib ang nakaabang sa kanya. Kung sakaling matagpuan siya ni Pablo at mapatay siya nito, ay ayos lang sa kanya. Simula nang tumungtong ang mga paa niya sa baryo na yon, ay inihanda na niya ang sarili sa maaaring mangyari sa kanya. Ngunit sa ngayon, e-enjoyin na lang muna niya ang bawat araw sa panibagong buhay na tinatamasa niya. Napangisi si Pablo nang makatanggap siya ng tawag mula sa 3 tauhan. Ibinalita ng mga ito na natagpuan na nila kung nasaan nagtatago si Diday. Ayon kay Marco, tatawag siya ulit kapag nakumpirma nila kung naroon talaga ang babae. Tahimik namang nakikinig si Jeffrey sa usapan nila Pablo. Nakaramdam siya ng kaba para kay Diday. Tsak nakatapusan na nito kapag natagpuan siya ng mga kasamahan. Ipinagdarasal pa naman sana niya na wag malaman kung nasaan ito, pero talagang matinik sa hanapan ang mga tauhan ng Big Boss nila. Kung kinakailangang libutin ang buong Pilipinas, ay lilibutin ng mga ito. Utos ng Big Boss nila na wag babalik hanggang hindi kasama si Diday. Kailangang buhay ito kapag iniharap sa Big Boss nila. Samantala, matyagang naghintay si Marco
kasama pa ang 2 tauhan. Naroon sila sa loob ng sasakyan. Tinted ang salamin nun, kaya hindi naman sila kita sa loob. Nagtanong na sila sa ibang taong nakatira sa baryo, pati na sa tindahan, at nakumpirma nila base sa picture na ipinakita na doon nga nakatira ngayon si Diday. Nang sumapit ang gabi, hinintay nila na matulog ang lahat ng tao sa baryo. Hanggat maaari ay ayaw nila na may inosente na madadamay. Plano nila na kapag tahimik na ang buong lugar ay saka sila sasalakay. Papasukin nila ang apartment na tinitirhan ni Diday, saka ito ihaharap sa big boss nila. Malaking pabuya ang matatanggap nila kapag nagawa nila ng maayos ang inuutos sa kanila. 10:00 ng gabi nang lumabas sa kotse ang 3 lalaking nakabonet at leather na jacket na itim. Dahan-dahan silang naglakad papalapit sa apartment ni Diday. Akma na sana nilang bubuksan ang pinto nang biglang may kung ano na sumugod sa kanila. Mula sa likod ay sinakal ng isang nilalang si Marco. Narinig na lang nila na lumagutok ang leeg nito. Paglingon ng dalawa, kitang-kita ng naglalakihan nilang mga mata na nakahandusay na sa lupa si Marco. Sa ibabaw nito ay isang lalaki. Agad silang sumaklolo sa kasama. Sinuntok nila sa likod ang nilalang na sumugod sa kanila. Pagtaas ng tingin ng lalaki ay puro dugo na ang bibig nito. Nakita nila na sumisirit ang masaganang dugo sa leeg ni Marco. Triple ang naramdaman takot ng dalawa, kaya naman tumakbo sila pabalik sa sasakyan. Bago tuluyang makapasok sa loob ay nahawakan na sila ng hindi kilalang lalaki. Napasigaw na lang sila ng malakas para humingi ng tulong, pero bigo na may makarinig sa kanila dahil mabilis na silang sinagpang sa leeg hanggang sa bawian ng buhay. Kinabukasan, pagkagising ni Diday ay nagtaka pa siya kung bakit nasa harapan ng bahay niya si Mang Teryo. Nagwawalis ito at binabasa ng tubig ang labas. Balak sanang magdilig ni Diday ng mga tanim niyang halaman. Mang Teryo, hindi nyo na dapat ginagawa yan at nakakahiya naman. Pwede naman po na ako na ang maglinis dito sa labas. Sinabay ko na para hindi ka na maglilinis. Naiinip din kasi ako nang walang ginagawa eh. Nakakainip nga po ang walang ginagawa. Naisip ko nga po na baka pwede tayong mag-boodle fight dito sa labas. Ayain natin ang ibang kapitbahay. Gusto ko rin po kasing maranasan yun. Yun lang ba? O sige, gagawin natin yan. Sabihan mo lang ako kung kailan para makapamili at makapagluto tayo. O kaya kung may malapit na dagat o resort dito, pwede rin tayong maligo at doon natin gawin ang boodle fight. Bigla tuloy ako na-excite. Maraming dagat na malapit dito. Walang bayad ng entrance. Cottage lang ang gagastusin mo. Masayang nagkikwentuhan ng dalawa nang biglang bumukas ang pinto ng bahay ng matanda. Mula roon ay lumabas ang isang lalaki. Nag-inat ito ng mga braso at pinatunog ang mga buto sa daliri ng kamay. Nagulat pa si Diday nang mapagsino ang lalaki. Manuel? Lolo, nagkape na ba kayo? Oo, kanina pa ako tapos. Ikaw, gusto mo na bang mag-almusal? Hoy Manuel, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? At bakit naman kita susundan? Dito nakatira ang lolo ko at dito ako'y pinanganak at lumaki. Ikaw ang dapat kong tanungin kung anong ginagawa mo rito sa lugar namin. Pwede ba mamaya ako na ipaliliwanag sa'yo? Makahulugan ang tingin ni Diday kay Manuel. Ayaw niyang malaman ng matanda kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya roon. Mabilis namang nabasa ni Manuel ang ibig ipahiwatig ng babae. Tara na't mag-almusal na muna tayo. Nagugutom na ang mga bulati ko sa tiyan eh. Nagpaalam si Mang Teryo na bibili lang ng pandesal sa bakery para may makain silang almusal. Nang pumasok si Manuel sa loob ng bahay ng matanda, ay naiwang tulala at hindi pa rin makapaniwala si Diday. So, small world? Dito pa talaga kami magkikita? Napakaraming lugar pero dito pala ang probinsya niya?
Iniisip ni Diday kung sasabihin ba niya kay Manuel ang totoong dahilan kung bakit siya naroon sa baryo nila. Kaya lang, sa sitwasyon niya ay mahirap magtiwala kahit kanino. Paano kung isa ito sa naghahanap sa kanya para patayin siya? Sa naisip, biglang kinilabutan si Diday. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay niya para magkulong. Nagulat pa si Diday nang may kumatok sa pinto ng bahay niya. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana para tignan kung sino yun. Nakita niya si Manuel na nakatayo sa labas ng bahay niya. Hoy, Diday! Sumabay ka na sa aming kumain ng almusal! Halika na! Kinakabahan man ay binuksan pa rin ni Diday ang pinto. Okay nga lang ako kahit hindi nyo na ako isabay. Pinapatawag ka ni Lolo, ano ka ba? Si Lolo Teryo ba talaga o ikaw? Si Lolo nga! Ang kulit naman ito! Nakaramdam ng hiya si Diday dahil hindi niya akalain na maririnig ni Manuel ang ibinubulong niya. Pagpasok nila sa bahay ng matanda ay todo silbi ito sa kanya. Naiilang at nahihiya siya sa pag-iistima na ginagawa ng matanda. Kumain ka ng kumain, ha, iha? Huwag kang mahihiya. Maraming salamat po, Mang Teryo. Ganun magkakilala pala kayo ng apo ko. Talagang ang liit-liit ng mundo. Kagabi nga lang siya dumating. Inabot na siya ng gabi sa haba ng biyahe. Hindi naman po ako magtatagal dito, Lolo 1 linggo lang po ang binigay na leave sa akin. Ayos lang yon. Ang importante ay nakauwi ka dito sa atin. Tsaka isa pa po, marami pa pong trabahong naiwan sa Maynila. Pagkasabi ni Manuel ay makahulugan siyang tumingin kay Diday. Napansin naman yun ng dalaga kaya umiwas siya ng tingin dito. Kinagabihan, inaya ni Manuel si Diday na tumambay sila sa labas. Bumili ang lalaki ng ilang bote ng beer at mga chichirya. O ano, Diday? Baka pwede mo lang sabihin sa akin kung bakit ka nandito sa probinsya namin. Gusto ko lang magbakasyon. Nababurnout din naman ako sa trabaho ko, no? Sigurado ka na yun lang ang dahilan? Baka kasi may tinatakasan ka o tinatakbuhan. Ha? Wala Bakit mo naman naisip yan? Wala naman. Kahit gustuhin kong tumakas o tumakbo, parang malabo namang mangyari na makawala ako sa kanila. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Alam mo, Diday, pwede mo naman gawin yun kung gugustuhin mo talaga Ano ba ang mga bagay o dahilan na pumipigil sa'yo para gawin yun? Kamatayan. Yun ang kahihinatnan ko kapag tumiwalag ako sa grupo namin. Naiintindihan ko na mahirap talaga ang sitwasyon mo. Pero sana dumating ang araw na maging malaya ka na. Lumagok si Manuel ng beer sa hawak na bote. Ganon din si Diday. Sa isip ng babae, para sa kanya ay dumating na ang araw na naging malaya na siya. Ayaw lang niya na isatinig ito dahil ayaw niya ng mahaba pang paliwanagan sa lalaki. Mas maganda na manatiling lihim na lamang ang lahat. 2 araw na ang nakalipas. Hindi na bumalik ang 3 tauhan na inutusan ni Pablo. Hindi na rin niya makontak ang mga ito sa cellphone. Gigil na hinagis ni Pablo ang hawak na cellphone. Nagulat naman si Jeffrey kaya agad niyang pinulot ang aparato at inilapag sa lamesa. Buisit talagang mga tauhan yan at hindi na bumalik. Mukhang bulilyaso na naman ang lakad nila. Napatay yata sila ni Diday. Buisit talaga. Ano pa ba ang aasahan mo? Siyempre, lalaban yung tao kapag may nagtangka sa buhay niya. Ang masama pa, hindi pa nasabi ng mga kupal kung saan lugar nila nakita si Diday. Bakit hindi na lang natin siya pabayaan? Bakit kailangan pang habulin? Para saan? Sigurado ako, hindi naman kakanta o magsusumbong yun sa mga pulis sa tungkol sa atin. Bobo ka ba? O nagtatanga-tangahan ka lang talaga? Hindi mo ginagamit ang utak mo Paano hindi ititimbre sa mga pulis? Di ba? May kaibigan ng pulis ang gaga na yon. Kung hindi siya nagtraidor sa grupo natin, hindi naman magagalit si Big Boss sa kanya
Baka may dahilan siya kung bakit niya yun nagagawa. Wala akong pakialam kahit ano pa ang dahilan niya. Ang importante, makuha siya para maiharap kay Big Boss. Inis pa rin na naupo si Pablo. Nag-iisip siya kung sino ang uutusan niya para hanapin si Diday. Hindi sinasadyang napatingin siya sa iba pang mga tauhan na nakatayo sa harap niya. Hoy, kayong tatlo. Hanapin niyo si Diday. Siguraduhin niyo lang na madadala niyo siya rito ng buo at maayos. Huwag kayong uuwi hanggat hindi niyo siya bitbit. Nagkakaintindihan ba tayo? Agad namang tumalima ang tatlong inutusan na lalaki. Nag-isip naman si Jeffrey kung nasaan lugar nga ba nagtago si Diday. Gusto niya sanang timbrihan ito para sa mga plano ni Pablo, pero hindi niya na makontak ang babae. Mukhang nagpalit na ito ng SIM card na ginagamit. Samantala, napapansin naman ni Diday na panay ang aya sa kanya ni Manuel. Kagaya na lamang ng umagang yun, inaya siya ng lalaki na damayan siya nito sa pamamalengke para sa lulutuing ulam sa pananghalian. Gagawin mo pa akong taga-bitbit? Para masikatan ka naman ng araw. Ang putla-putla mo, no? Para ka ng aswang eh. Anong sabi mo? Joke lang. Alam mo, pansin ko kasi, lagi ka lang nagkukulong sa loob ng bahay mo. Hindi ka ba naiinip? Hindi naman. Mas gusto ko nga na nasa bahay lang. Sawang-sawa na ako na laging nasa labas. Ibahin mo ang probinsya namin, Diday. Hindi naman to kagaya sa Maynila na maingay at magulo. Tara na nga, mamili na tayo para makauwi tayo agad. Pagdating sa palengke, ay hindi alam ni Manuel kung ano ang unang bibilhin. Sariwa ang mga isda na nakikita niya at pawang buhay pa. Tingin niya ay bagong huli ang mga yon. Ganon din sa mga karne na tinatadtad ng matadero. Kagaya ng dati ay doon pa rin siya sa suki niya bumili. Laking tuwa nga ng mga ito nang makita siya. Napagkamalan pa nga silang mag-asawa ni Diday. Tinawanan lang ni Manuel ang biro at panunukso sa kanya ng mga tindera. Halos hindi naman maipinta ang mukha ni Diday. Gusto sana niyang sumagot pero nahihiya siya kay Manuel. Hinayaan na lang niya na ito ang makipag-usap sa maiingay na tindera. Nang matapos silang mamili, ay kumain sila sa isang karinderya sa loob ng palengke. Ito ang paborito kong kainan dito. Bukod sa masarap ang mami nila, mura pa. O ikaw, Diday, anong gusto mong kainin? Isa-isang tinignan ni Diday ang mga pagkain na nasa loob ng istante na gawa sa salamin. Umagaw ng atensyon niya ang adobong atay ng manok. Itinuro niya sa tendera ang napili at naupo sa katabi ni Manuel. Yan lang ba ang gusto mo? Marami pang ulam na pwedeng pagpilian. Yun na lang, paborito ko rin kasing ulamin yan. Pareho pala tayo. Pero may mas masarap dyan sa atay ng manok. Atay ng baboy? Secret. Baka kapag sinabi ko, hindi ka maniwala eh. Ewan ko sa'yo, ang weird mo. Tinawanan lang ni Manuel si Diday. Hindi nagtagal ay dumating ang order nila. Halos malula si Diday sa dami ng inorder ng lalaki. Mauubos mo bang lahat yan? Mali naman ang tanong mo eh. Dapat ganito. Mauubos ba nating lahat yan? Ikaw ang umorder niyan, hindi ako. Ay nako, wag ka na nga magreklamo, Diday. Basta kumain ka na lang ng kumain dyan. Sumapit na naman ang gabi. Eksakto dumating ang tatlong lalaking tauhan ni Pablo sa baryo kung saan nakatira si Diday. Mabuti na lang at marami rin silang galamay, kaya hindi sila nahirapan na hanapin ang babae. Naghintay sila na lumalim pa ang gabi. Plano nila, napapasukin nila ang tinutuluyang bahay ng dalaga, saka ito papaamuyan ng panyo na may pampatulog. Kailangan nilang sumunod sa bili ni Pablo na dapat buo nilang ihaharap ang babae sa big boss nila. Sa kahihintay sa tamang oras, halos makatulog na ang tatlo. Bago pa tuluyang talunin ng antok, tinapik na ni Andrew ang dalawa pang kasama.
Magkakasabay silang lumabas sa sasakyan, hindi kalayuan sa apartment na tinitirahan ni Diday. Pinaligiran nila ang bahay. Naghihintay naman ang dalawa sa hudyat ni Andrew. Hawak ang master key ay tagumpay na nabuksan ng pangahas ang pinto ng bahay ni Diday. Sumenyas na siya sa dalawa na pwede silang pumasok. Akma nang bubuksan ni Andrew ang pinto nang biglang may parang bakal na kamay ang humawak sa batok niya. Naramdaman niya na bahagya siyang umangat sa lupa. Nagpumigla siya at pilit kumakawala sa pagkakahawak ng sinumang nilalang ng dilim. Mga hayop kayo! May bala kayong masama sa taong nakatira dyan! Nagmamakaawa naman si Andrew na bitiwan siya. Sinabi niya na napag-utusan lang sila. Tatlo kayong lalaki laban sa isang babae. Hindi kaya lugi siya sa inyo? Muling sumagot si Andrew na wala silang balak sakta ng babae. Kailangan lang nila na iharap yon sa big boss nila. Hindi na nagsalita pa ang nilalang. Sinuntok niya ng malakas sa panga at tiyan si Andrew. Halos sumuka naman ng dugo ang lalaki. Hindi pa nakontento. Walang salitang kinagat niya sa leg ito. Nang alam niyang anumang oras ay mawawalan yon ng buhay, ay binitiwan na niya. Saka sinundan ang dalawa pang lalaki na tumatakbo. Bumalik sa sasakyan ang dalawang lalaki. Nanginginig sila sa takot sa isiping may aswang na nakatira sa lugar na yon. Tumawag ang isang lalaki kay Pablo para sabihin na hindi nila nakuha si Diday dahil may tao o aswang na humahabol sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Pablo, kaya umuusok na naman ang bunbunan niya sa matinding galit. Sinabi nito na kapag bumalik sila na hindi dala si Diday, ay bala ng baril ang sasalubong sa kanila. Nabitiwan ng lalaki ang cellphone nang umuga ng malakas ang sasakyan nila. Panay ang sigaw ng dalawa. Kahit anong start ng isang lalaki sa makina, ayaw umandar ng sasakyan nila. Lalo silang kinumutan ng takot nang makita ang nilalang na sinuntok ang salamin ng bintana. Nabutas yun, kaya hinablot ng nilalang ang isang lalaki sa kwelyo ng damit nito. Panay naman ang sigaw ng lalaki. Umatras siya sa kabilang upuan. Maya-maya, muling nabasag ang salamin ng bintana roon. Nang mabuksan yon ng nilalang, ay hinila niya ang isang lalaki, saka ito sinakal. Saglit lang ay nawalan ito ng buhay. Akmang tatakas na ang natitirang isa pa, pero mabilis na nahablot yun ng nilalang. At para hindi na siya mahirapan pa, ay agad niyang kinagat ang batok nito. Sumambulat ang maraming dugo roon. Lumabas ang nilalang para itapon sa malayo ang bangkay ng 3 pangas na lalaki, kasama na rin ang sasakyan nito. Humupa ang tensyon. Agad na nagbago ng anyo ang lalaki sa pagiging tao. Yun ay walang iba kundi si Manuel. Pagsapit ng umaga, narinig ni Diday na parang may nagwawalis na naman sa harapan ng bahay niya. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Mang Teryo na nagwawalis habang binabasa ang lupa. Naamoy niya na malansa ang paligid. Ako na po ang bahalang magwalis dyan, Mang Teryo. Hindi na dapat kayo nag-aabala pang gawin yan. Hayaan mo na akong gumawa nito, iha. Teka, at kukuha lang ako ng tubig na may sabon. Kahit na anong pigil at awat ni Diday sa matanda, ay ayaw nitong magpapigil sa ginagawa. Hinayaan na lang niya ito at naisipan na lang na magluto ng almusal. Nagluto siya ng pansit at nagtimpla ng kape. Bumili rin siya ng monay sa tindahan para gawing palaman ang pansit. Sakto, natapos ang matanda sa ginagawa, ay tinawag na ito ni Diday. Tinawag din ni Diday si Manuel para sumabay na sa kanilang mag-almusal. Ay nako, ikaw talaga, Diday! Ang aga-aga istorbo ka! Natutulog pa ang tao eh! Kung ayaw mong sumabay kumain, edi wag. Parang busog pa ako eh. 3 tao ba naman ang kinain ko kagabi? Anong sabi mo? Parang nananaginip ka pa yata ah. Binibiro lang kita. Tara na, kumain na tayo. Masarap ba yung niluto mo? Ha? Patsamba lang yan.
Habang magkasalong kumakain ng tatlo, ay bigla silang nagkayayaan na pumunta sa beach sa araw na yon. Malapit na kasing bumalik si Manuel sa Maynila, kaya gusto niyang sulitin ang natitirang ilang araw na bakasyon. Pumayag naman si Diday. Ang totoo, nakaramdam siya ng excitement. Wala silang sinayang na oras. Namalengke sila kagad at pagkatapos ay nagluto ng mga pagkain na dadalhin sa resort malapit doon. Inaya rin ni Manuel ang iba nilang kapitbahay na gustong sumama. Alauna na ng tanghali nang makarating sila sa resort. Bago sila maligo sa dagat ay nagsikainan muna sila. Ang saya-saya ni Diday habang isa-isang pinagmamasdan na maganang kumakain ang mga kasama niya. Natupad na rin ang isa sa pangarap niya. Iniisip niya na lang na kunwari ay pamilya at kamag-anak niya ang mga yon. Hindi tuloy niya napigilang tumulo ang luha. Napansin naman ni Manuel si Diday, kaya siniko niya ito. "Huy, okay ka lang ba? Ano ba nangyayari sa'yo?" Wala naman. Masaya lang ako ngayon. Salamat, Manuel ah. Ang weird mo rin, no? Huwag ka na nga umiyak dyan. Magpakasaya ka na lang ngayon. I-treasure mo ang lahat ng mga experience at moments. Oh, kumain ka nito. Masarap yan. Nilagyan ni Manuel ng inihaw na pusit ang plato na hawak ni Diday. Napangiti naman ng babae, saka nagsimulang kumain. Nang matapos sila sa pagkain, ay isa-isa na silang lumusong sa dagat. Kahit katirikan ng araw, ay walang umaahon sa kanila. 6:00 ng gabi nang makauwi silang lahat. Kahit pagod, ay mas namayani ang sobrang kasiyahan sa puso ni Diday. Nang matapos niyang ayusin at hugasan ng mga gamit, ay pinili na niyang mahiga para makapagpahinga. Binabalikan pa niya sa isip ang masasayang nangyari ng araw na yon, hanggang hindi niya namalayang napapapikit na pala siya at unti-unting ginupo ng antok. Samantala, nag-uusap naman ang maglolo sa labas ng bahay nila. Tig-isa sila ng bote ng beer para mamaya ay makatulog sila ng mahimbing. Ngayon ko nararamdaman ang sakit ng buong katawan ko, Manuel. Ako po, baka bukas pa umepekto sa akin ang sakit ng katawan na yan. Teka lang, maitanong ko lang po. Huwag mo sanang ba masamain, hane? Nanliligaw ka ba kay Diday? Hindi po, lolo ah. Nagkataong magkakilala lang po kami sa Maynila. Pero alam mo ba, boto ko sa batang yon kung sakali. Mukha siyang mabait. Nako, akala nyo lang po yun. Hindi pa naman siguro siya nakakalata sa'yo, no? Hindi pa naman po. Mabuti nga't nararamdaman ko kagad na may panganib na darating. Munti ka na talaga siya kagabi. Naikwento mo naman sa akin ang tungkol sa buhay niya. Pakiwari ko kaya siya nandito ay para magsimula ng panibagong buhay. Tingin ko nga po, saka baka may nagtangka po sa buhay niya. Kaya siya napilitang tumakas at magpakalayo-layo. Pero ano man po ang dahilan niya, nakahanda akong tulungan siya. Paano kung kagaya nung naunang may nagbalak ng masamang pasukin siya dyan sa bahay niya? Kapag bumalik ka na sa Maynila, wala nang ibang tutulong sa kanya. Alam naman natin na ikaw na lang ang natitirang huling lahi sa mga Montecristo. Kapag napatay ka, wala nang magtatanggol sa kanya dito sa baryo. Nahulog sa malalim na isipin si Manuel. Montecristo ang lahing pinagmulan ng lola niya. Isa silang lahi ng aswang na tahimik na naninirahan sa dulong baryo na yon ng Pangasinan. Dahil sa pakikipaglaban sa ibang lahi ng aswang na nanggugulo sa lugar nila, kaya isa-isa ring naubos at nangamatay ang mga kalahi niya. Nang tumanda na ang ina, kung saan ay dito ipinasa ng lola niya ang itim na bato, kalaunan ay napatay din ito ng aswang na umatake sa kanila. Bago pa mamatay ang ina, ay matagumpay na naipamana sa kanya ang itim na bato, kaya tinawag siyang huling lahi ng Montecristo dahil siya na lang ang bukod tanging natitirang aswang sa ang kanila. Ang lolo niya ay purong tao at hindi naman hinawaan ng pagkaaswang ng lola niya. Kagaya ng dati,
Mainit na naman ang ulo ni Pablo. Hindi na kasi niya makontak ang 3 tauhan na inutusan na dakpin si Diday. Buwisit! Buwisit talaga! Mga walang kwenta, walang silbi, mga inutil! Lahat ng inutusan ko, puro palpak at hindi na nakabalik pa. Oh, di ba? Sabi mo nga nun, humingi pa sila ng tulong sa'yo nung nakaraang tumawag. Aba, malay ko ba kung alibay lang nila yon? Sa panahon ngayon, may aswang pa ba na nabubuhay? Mag-isip ka nga, Jeffrey. Kahit bata, pagtatawanan ka kapag ikinuwento mo yun sa kanila. Oh, ano na ngayon ang plano mo? Tutal, puro naman sila palpak. Kaya ako na ang pupunta doon. Isasama kita. Magsama ka rin ng isa pang gusto mo. Siguro naman, kaya na nating 3 babaeng yun. Ayaw sanang sumama ni Jeffrey dahil kaibigan niya si Diday. Baka hindi niya makayang gawan ito ng masama. Pero kapag hindi siya sumunod kay Pablo, ay baka siya naman ang patayin nito. Umaga pa lang ay bumiyahe na ang 3 papunta sa Pangasinan. Hindi na sila nahirapang hanapin ang lugar dahil sinabi naman ng isang tauhan sa kanya kung saan nila matatagpuan si Diday bago ito mamatay. Hapon na nang makarating sila sa lugar. Kumain sila sa loob ng sasakyan at natulog muna habang naghihintay na lumatag ang gabi. Hindi naman mapakali si Jeffrey habang nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan. Panay ang tingin niya sa labas habang ang 2 kasama ay mahimbing na natutulog. Iniisip niya kung paano niyang matitimbrihan si Diday. Binabalak na nga niyang lumabas at puntahan ito sa tinutuluyang bahay para may oras pa para makatakas ito. Pero iniisip niya na baka magising si Pablo. Malakas pa naman ang pakiramdam ng lalaki, kaya kahit magsinungaling siya ay hindi siya nito paniniwalaan. Panay na lang ang buntong hininga ni Jeffrey at pumikit na lang. Naririnig ni Diday ang malalakas na kulog at kidlat sa kalangitan. Maya-maya pa ay bumuhos na nga ang malakas na ulan. Hinahanda na niya ang biniling gasera na sinasaksak at mga kandila. Hindi nga nagtagal, nawalan ng kuryente sa loob ng bahay niya. Agad niyang binuksan ang gasera na full charge. Nagkulong na lang siya sa kwarto. Sa lakas ng ulan, baka abutin ng magdamag ang brownout. Nagising ang 3 lalaki sa lakas ng ulan. Kulog at kidlat. Nag-alala pa sila na baka bumabaha sa lugar na yon. Pinaandar nila ang sasakyan at naghanap sila ng malaking puno kung saan pwedeng magpark. Anak ng teteng, oo. Kung mamalasin ka nga naman sa lakad mo. Ngayon pa talaga umulan ng malakas. May balat yata sa puwet ng isa sa inyo eh. Hoy, tumigil ka. Wala akong balat sa puwet. Baka isa sa inyo. Walang nagawa ang 3 kundi maghintay na tumila ang ulan. Hindi na sila pwedeng bumalik pa sa ibang araw. Kailangan ay maging matagumpay ang pagkuha nila kay Diday. Inip na rin ang big boss nila na iharap sa kanya ang traidor na babae. 11:00 ng gabi nang tumila ang malakas na ulan. Tanging mga kuliglig ang maririnig na ingay sa gabing yon. Magkakasabay na lumabas ang 3 at pinuntahan ang bahay na inuupahan ni Diday. Nang marating nila ang mismong bahay, ay walang hirap na nabuksan nila ang pinto. Pumasok sila sa loob kahit madilim. Dahan-dahan silang naglakad hanggang marating nila ang kwarto. Nasilip nila sa siwang ng pinto na may ilaw na nakabukas sa loob ng kwarto. Sumenyas si Pablo na mauna ang isang tauhan na pumasok sa loob. Lingid sa kaalaman nila ay gising na si Diday at handa nang makipaglaban sa kanila. Pagpasok ng isang lalaki ay sinalubong siya ng bala ng baril. Mabilis siyang nakailag kaya nakalabas ng kwarto. Anong ginagawa mo? Sumugod ka sa loob! Kapag yan nakatakas, malalagot ka talaga sa akin! Nagdadalawang isip man ay muling sumugod papasok ang lalaking tauhan. Nagpalitan sila ng putok ng baril. Natamaan sa balikat ng lalaki kaya't napaupo ito sa gilid ng dingding ng kwarto. Diday! Mas mabuti pang sumuko ka na! Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo!
Gusto ko lang makausap ni Big Boss. Kung sasama ka sa amin, walang masasaktan. Hindi pa ako nauulol para maniwala sa'yo, Pablo. Kilala kita. Mas tuso ka pa sa ahas. Humalakhak si Pablo ng malakas, saka muling inakit si Diday sa matatamis na salita. Parang wala naman tayong pinagsamahan, Diday. Hindi nga ako nagalit ng patayin mo mga tauhan ko na pinadala ko rito. Iniisip ko kung paano mo silang pinatay. Saan mo sila inilibing? Kasi hindi na sila nakabalik pa. Sa narinig ay dagli ang kumunot ang noo ni Diday. Wala siyang alam sa kung ano ang sinasabi ni Pablo tungkol sa mga tauhan daw nito. Huwag mo akong gawa ng kwento, Pablo. Wala naman mga tauhan mo na nagpunta rito. Baka kagaya ko, gusto na rin nilang magbagong buhay kaya tumakas sa tagpakalayo-layo na. Hindi ako gumagawa ng kwento, Diday. Totoo mga sinasabi ko. Lumabas ka na dyan at dito tayo mag-usap sa labas. Baka may makarinig sa atin na kapitbahay. Mahirap na! Wala naman tayong kailangang pag-usapan pa. Ano pa bang kailangan nyo sa akin? Ang alam ko, wala naman akong atraso sa inyo. Dahil nabibwisit na si Pablo, kaya sumenya siya kay Jeffrey na ito ang pumasok sa loob ng kwarto ni Diday. At tubiliman ang lalaki pero wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod kay Pablo. Hawak pa rin ni Jeffrey ang doorknob mula kung saan ay may dumamba sa kanilang malaking katawan na tao. Mabilis nakailag si Jeffrey, kaya ang isang lalaking kasama nila ang pinuntirya. Nakaamoy ang nilalang ng sariwang dugo, kaya walang alinlangan na kinagat niya sa leeg at muka ang nakaupong lalaki. Nahintakutan naman ang dalawa, kaya't nag-uunahan silang tumakbo palabas. Anak ng demonyo! Mukhang totoo nga sinabi nila na may aswang sa lugar na to. Kung mamalasin ka nga naman, oh! Mas mabuti pang umuwi na tayo, Boss Pablo. Baka maging hapunan tayo ng aswang na yon. Tara na! May armas tayong dala, Jeffrey. Bakit parang naiihi ka sa takot dyan? Nakita mo naman kung paano niya pinatay yung isang kasama natin. Ayoko matulad sa kanya. Duwag! Bakit ba ako nagsama ng isang duwag na katulad mo? Kung gusto mo mamatay, ikaw na lang. Basta ako, babalik na ako sa Maynila. Mabilis na inablot ni Pablo ang kwelyo ng damit ni Jeffrey. Galit itong tinutukan ng baril sa muka. Kapag sinabi kong walang uuwi, walang uuwi. Ipilit mo pa ang gusto mo. Dito ka sa baril ko makipag-usap. Hindi na kumibo pa si Jeffrey. Binitiwan naman siya kagad ni Pablo. Sumakay sila sa sasakyan at lalong nadagdagan ang init ng ulo ni Pablo nang ayaw mag-start ng sasakyan nila. Gigil na hinampas niya ang manibela. Anak ng teteng, oo. Mukhang nasiraan pa yata tayo. Anong gagawin natin ngayon, Boss Pablo? Tinatanong mo pa kung anong gagawin natin. Malamang, kailangan natin maghanap ng mekaniko para maayos tong sasakyan. Habang nasa loob ng sasakyan ng dalawa, ay tinawag ni Pablo si Big Boss. Nagpadala ito ng mga tauhan para sunduin sila. Sinabi rin niya na nasiraan sila ng sasakyan at may aswang na humahabol sa kanila. Tinawanan lang siya ni Big Boss pagkarinig sa sinabi niya. Hindi rin ito naniwala na may aswang. Baka isang mabangis na hayop lang daw ang nakita nila. Nang mamatay ang tawag, ay gigil na inihagis ni Pablo ang cellphone. Baka bukas na sila mapuntahan ng ibang tauhan dahil ang lahat ay may transaksyon ng gabing yun. Nagkasundo ang dalawa na maglakad para maghanap ng vulcanizing shop. Kahit madilim ang buong paligid, ay sunod-sunuran si Jeffrey kay Pablo. Ayaw rin naman niyang magpaiwan sa sasakyan nila at baka makita siya ng sumugod sa kanila. Malayo na ang nalalakad ng dalawa pero wala pa rin silang makita na vulcanizing shop na maaaring meron dong mekaniko na makakatulong sa kanila. Panay naman ang lingon ni Jeffrey sa paligid. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Nangangalisag ang mga balahibo niya sa buong katawan. Sumasabay pa ang malamig na hangin na dumadampi sa balat niya. Hindi alam kung saan patungo ang dalawa. Habang naglalakad, ay nagulat naman si Pablo nang biglang may dumamba kay Jeffrey. Nakita niya ang nakakatakot na mukha ng aswang na masama ang tingin sa kanya
Sinakal siya nito. Pablo! Pablo, tulungan mo ako! Saka palang tila natauhan si Pablo. Kinasa niya ang baril, saka pinaputokan ng aswang. Pero naisangga ng aswang si Jeffrey, kaya ito ang tinamaan sa likod. Ilang beses pang nagpaputok si Pablo, saka nagmamadaling tumakbo palayo. Duguan namang binitiwan ni Manuel ang lalaki. Pagkatayo ni Manuel ay sakto namang dumating si Diday. Hawak nito ang baril at tulalang napatitig na lamang kay Jeffrey. Mabilis namang umalis si Manuel para hanapin pa ang isa. Hindi ko hangad na gawang ka na masama, Diday. Wala na akong choice kundi ang sumunod at sumama kay Pablo. Kung ako sa'yo, tumakbo ka na at tumakas. Maghanap ka ng lugar na mas malayo pa para makapagsimula ng bagong buhay. Masaya ako, Diday, dahil natupad mo na ang isa sa pinapangarap mo. Mabuhay ka sana ng matagal at ipangako mo na hindi ka na babalik sa anuman sindikato at paggawa ng masama. Lumuhod si Diday para tignan ang mga tama ni Jeffrey sa katawan. Maya-maya pa ay sumuka na ito ng dugo. Wala nang nagawa si Diday nang mawalan ng hininga ang lalaki. Hindi niya napigilan na mapaluwa dahil sa mga sinabi nito. Kinuha niya ang baril nito at tumayo si Diday para sundan ang dalawa. Samantala, lakad-takbo na ang ginawa ni Pablo. Sobra na rin ang hingal niya. Wala siyang makitang pwedeng pagtaguan. Huminto siya saglit para huminga. Pakiramdam niya ay mapuputulan na siya ng hininga. Hindi pa man siya nagtatagal na nakatayo sa malaking puno ay may dumamba na sa likod niya. Hinawakan siya sa likod ng damit saka inihagis. Napahiga sa lupa si Pablo. Nabitiwan niya ang baril at gumulong yun malayo sa kanya. Teka lang naman. Wala akong atraso sa'yo. Kaya bakit mo ko hinahabol? Hindi nagsalita ang aswang. Sumingasing lang siya ng mahina saka sumugod kay Pablo. Panay naman ang ilag ni Pablo. Kapag nahawakan siya nito ay tiyak na ang katapusan niya. Wala siyang armas na hawak kaya wala siyang kalaban-laban dito. Wala namang inaksayang oras si Manuel. Hindi siya kailangan maabutan ni Diday na nasa ganoong itsura at baka matakot lang ang babae sa kanya. Sumugod siya kay Pablo. Pinipilit lumaban ni Pablo kahit dehado siya. Ginagamit niya ang lahat ng natitirang lakas para ipagtanggol ang sarili. Sa isip niya ay hindi siya pwedeng mamatay sa lugar na yon. Kahit hindi na niya madala si Diday sa kanilang big boss, ang importante ay makaligtas siya. Dahil sa lakas ng aswang, ay malakas niyang naibalibag si Pablo. Nagkikikisay naman ng lalaki sa sobrang sakit na naramdaman. Pakiramdam niya ay nabali ang tadyang niya sa malakas na pagkakatama sa lupa. Nakita niya ang baril na malapit sa kanya. Unti-unti siyang gumapang para abutin ng armas. Pero napatingala siya nang apakan ni Manuel ang nasabing baril. Wag! Pakiusap, wag mo siyang sasaktan o papatayin! Sabay na napalingon ang dalawa kay Diday. Hinihingal din ito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Napangiti naman si Pablo dahil naisip niya na ililigtas siya ng babae. Alam ko naman na hindi mo ko matitiis, Diday. Sanggandikit tayo eh. Tsaka, tumatanaw ka pa rin ng utang na loob sa akin. Saka maraming taon ang pinagsamahan natin, di ba? Ikaw ang pumatay kay Jeffrey! Wala kang awa! Teka, Diday. Nagkakamali ka. Anong ako ang pumatay? Wala akong alam sa sinasabi mo. Siya ang pumatay kay Jeffrey. Sabay turo ni Pablo kay Manuel. Lalo namang naging mabagsik ang itsura ng aswang. Alam kong hindi niya yun magagawa. Kung hindi niyo na sana ako sinundan dito, hindi niyo sana mararanasan ang habulin ng aswang. Nananahimik na ako sa lugar na ito pero pilit niyo pa rin ako sinusundan. Gusto ko lang naman ay magbagong buhay na. Anong magbagong buhay ang sinasabi mo?
Nahihibang ka na ba? Alam mong imposibleng mangyari yon. Parang hindi mo kilala si Big Boss. Lahat naman tayo sa grupo, pangarap natin na makapagbagong buhay. Pero tingin mo ba, makakaalis tayo sa sindikatong kinabibilangan natin? Hindi pwede yun, Diday. Malaking kalokohan yun. Papatayin tayo ni Big Boss. Makakawala lang tayo doon kapag patay na tayo. Binalak na nga niya akong ipapatay. Dahil tinaydor mo siya eh. Nagtraidor ka sa samahan. Bakit di mo aminin? Nakipagsabwatan ka sa pulis para mabulilyaso ang ibang operasyon natin. Huwag kang magmalinis, Diday. Alam mong isang malaking kasalanan ang ginawa mo. Kahit ipaliwanag ko sa'yo, hindi mo ako maiintindihan. Wala na akong planong intindihin ka pa. Ganito, patakasin mo na lang ako para tapos na ang usapan natin. At ipinapangako ko sa'yo na hindi na kita guguluhin pa sa lugar na to na pinagtataguan mo. At hindi ko rin sasabihin kay boss kung nasan ka. Maniwala ka sa akin, Diday. Patakasin mo na ako. Saglit na nag-isip si Diday. Nararamdaman naman niya na totoo ang sinasabi ng lalaki. Wag na wag mong sasabihin kay Big Boss kung nasan ako. Iyon ang kondisyon ko. Nangangako ka ba? Oo, Diday. Nangangako ko. Napakadali lang naman ang hiling mo eh. Makakaasa ka na mabubuhay ka na matiwasay. Simula bukas. Sige, umalis ka na ngayon din at baka magbago pa ang isip ko. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Pablo. Agad siyang tumayo at tumakbo. Nang makalayo ng konti, ay nagtago siya sa malaking puno at inasinta si Diday. Nakatalikod ang babae at parang kinakausap ang aswang. Kinilabit niya ang baril na hawak at tinamaan si Diday sa likod. Ngising tagumpay si Pablo, saka muling tumakbo papalayo. Hindi pa man siya nakakalayo, ay biglang humarang ang aswang sa kanya. Bigla siya nitong sinakal at itinaas sa ere. Nagmamakaawa pa si Pablo pero hindi na siya pinakinggan ng aswang. Ilang sandali pa ay kinagat siya sa leeg ng aswang at wala na siyang buhay nang bitiwan siya nito. Agad namang dinaluhan ni Manuel si Diday na nasaan yung aswang pa rin. Binuhat niya ang dalaga at inuwi ito sa bahay nito. Nanatiling nakapikit si Diday kahit na ang totoo ay gusto niyang dumilat para makita ang ginagawa ng aswang. Narinig niya na lumabas ito ng bahay niya at bumalik din kagad na may dalang mga gamit sa panggagamot. Nagkunwaring walang malay si Diday pero nakikiramdam siya sa paligid. Naramdaman niya na may hiringgilya na tumusok sa likod niya. Bago siya tuluyang mawalan ng malay ay dumilat pa siya. Sa nanlalabong paningin niya ay nakita niya ang muka ni Manuel. Kalat na ang sikat ng araw sa loob ng bintana ng kwarto ni Diday. Nang maalala niya ang nangyari, ay balikwas siyang bumangon. Pero napabalik din siya sa pagkakahiga nang kumirot ang sugat niya sa likod. Totoo pala ang lahat ng naganap kagabi at hindi isang panaginip lang. Pinagpahinga niya muna ang isip saka bumangon ng maramdaman na okay na ang pakiramdam niya. Kumatok si Diday sa bahay ni Mang Teryo. Pinagbuksan naman siya ng matanda at inalok na sumabay na sa kanila sa agahan. Pagpasok ni Diday sa loob ay naabutan niya si Manuel na nakaupo sa lamesa. Humihigop ito ng kape at sa kamay ay may hawak na pandesal. O ano, Diday? Kumusta? Hindi na ba masakit ang likod mo? Ikaw palang gumamot sa akin kagabi? Bakit? Sino pa ba ang inaasahan mong tutulong sa'yo? Pasalamat ka na lang at narinig ko na parang may komosyon na nangyayari sa loob ng bahay mo kagabi. Kung hindi, nako, baka wala ka na. Ikaw rin ba yung... Hindi na ituloy ni Diday ang sasabihin dahil baka hindi naman ito ang aswang na tumulong sa kanya. Teka, ano yung sinasabi mo? Kagabi, may sumugod kina Pablo. Hindi ko alam kung tao ba yun o hayop. Ah, yun ba? Baka yung alaga ni Lolo Teryo yun. Huwag mo na yung isipin. Ang mahalaga, ligtas ka.
Hindi na nga nangulit pa si Diday kahit na marami na siyang tanong, pero pinili na lang niya na manahimik. Sapat na sa kanya na alam niya ang totoong naganap kagabi. Hindi niya nakita ang bangkay ng 3 lalaki. Baka inilibing na yon kung saan. Gustuin mang aminin ni Manuel kay Diday ang tungkol sa totoong katauhan niya. Pinili niyang ilihim yun pansamantala. May ibang araw at pagkakataon para sa bagay na yon. Hindi pa rin siya handang ipaliwanag dito ang lahat. Basta ay siya ang laging tumutulong dito para mapuksa ang mga lalaking binabalak siyang loobin at gawan ng masama. Laking pasasalamat niya na dumating siya sa tamang oras. Katuwang niya ang lolo niya para maitago dito ang pagpatay sa mga taong humahabol kay Diday. Tuwing umaga ay winawalis ng lolo Terio niya ang mga dugong nagkalat sa harapan ng bahay ng babae para hindi nito makita ang bakas ng mga ginawa niya. Habang nabubuhay siya, ay walang sawa na poprotektahan niya si Diday sa mga taong magtatangka dito ng masama. Mamayang lunch, sa bahay kayo kumain. Magluluto ako ng masarap na ulam. Nako, parang busog pa ako, Diday eh. 2 tao ang kinain ko kagabi. Ayan ka na naman. Ang weird mo talaga sa mga sinasabi mo. Humalakhak ng malakas si Manuel, saka humigop ng kape sa tasa. Nanahimik na siya at baka kung ano pa ang masabi niyang kawirduhan kay Diday. Dumaan pa ang ilang araw. Bumalik na muna si Manuel sa Maynila. Agad niyang kinausap ang kanyang hepe upang magpaalam na kung pwede ay doon na siya idestino sa probinsya nila. Naisip niya na kung doon siya madidestino ay 2 magagandang bagay ang mangyayari sa buhay niya. Una, makakasama niya ang lolo niya. Pangalawa, makakasama na niya ang lihim niyang iniibig na si Diday at mapoproteksyonan niya pa ito sa mga nagbabalak na gumawa ng masama dito. 1 linggo ang mabilis pang lumipas at inaprubahan ng hepe niya ang kanyang hiling na magpadestino sa probinsya. Mas mainam naman din daw yun dahil bukod sa mapapalapit ito sa pamilya, ay mas kabisado nito ang lugar na paglilipatan niya dahil doon ito ipinanganak at nagkaisip. Walang pagsidlan ang tuwa ni Manuel ng mga oras na yon. Agad na siyang nag-empake ng kanyang mga damit at binayaran ang mga dapat niyang bayaran sa kasera niya ng inuupahang bahay sa Maynila. At kinabukasan din ay umuwi siya ng probinsya. Laking gulat naman ni Lolo Terio nang bumungad ito sa pinto ng kanilang bahay paggising nito ng umaga. Pinaliwanag na niya sa matanda ang lahat at tuwang-tuwa ito sa kanyang naging desisyon. Hindi naman nila napansin na nakikinig pala si Diday sa kanilang mga pinag-uusapan na tuwang-tuwa na rin ng mga sandaling yon. Hindi nagtagal, nakapagpalagayan na ng loob si Diday at Manuel at naging magkasintahan at nauwi sa pagpapakasal ng 2. 1 taon ang lumipas ay biniyayaan sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Edmond. Ang bata na siyang magtutuloy sa lahi ng mga mababait na aswang na kung tawagin ay Montecristo. Nabuhay sila ng payapa sa tahimik na baryo na yon at doon nabubuuin ang isang masayang pamilya na pangarap ni Diday na hindi niya akalain na makakamit niya. Isa lang itong patunay na kahit gaano pa kadilim o kasama ang pinanggalingan mo, ay meron pa ring maliit na liwanag na nakaabang para sa'yo upang ikaw ay makalabas o makaalis sa sitwasyon na yon. Basta bukal sa puso ang pagbabago, ay nakahanda ang Diyos na ikaw ay tulungan at makamit ang payapa at masayang buhay na iyong hinahangad.